Since, ay, may plema, wait lang. Since it contains many fibers, fibrous siya ang tawag. So it is divided into two subgroups based on the proportions of cell and protein fibers and ground substance. So we have the dense connective tissue and we have the loose or areolar connective tissue. So dito muna tayo sa dense connective tissue. So when we say dense connective tissue, dense, masikip, type of connective tissue with fibers as it means matrix elements. Form strong rope-like structures such as tendons and ligaments. Has thick collagen fiber. Nakakain na ba kayo ng paa ng manok? Mali, yung legs. Legs ba yun? Yung tawag. Yung drumstick. Anong tawag din sa drumstick? Sa drumstick. So, ibig sabihin, nakangat-ngat na kayo ng tendons at saka ligaments sa chicken. Diba? Nangat-ngat nyo naman na siya. Matigas. Sino dito? Can you raise up your hand? Kumakain ng cartilage. Yung cartilage matigas siya pero favorite niya. Sabi ni Therese, ha, kinakain yun? Yes, may mga taong kumakain ng cartilage. Favorite nila. Ayan. So when we say dense regular, tama ba? Dense connective tissue. Ayan. So si dense connective tissue, meron pa siyang type. Meron pang type si dense connective tissue. Si dense regular at saka si dense irregular. So nasa dense regular, nandoon si tendons at saka si ligaments. So as you can see here on the image, ayan, yung nasa image natin, meron daw tayong fibroblast. Ayan. Etong buong to, yan yung fibroblast ha. Ayan. Yung kulay violet, yun yung nucleus. Tapos, etong mga fibers na to, collagen fibers siya. So, yung collagen fibers, yung kulay yellow, yung kulay pink na violet, na maputla ang itsura, those are elastic fibers. Those are elastic fibers. So, kung titignan nyo yung image, konti lang yung, or halos walang fluid. Ibig sabihin, siksik siya, konti lang yung fluid or walang fluid. So when we say dense regular, composed of tightly packed collagen fibers, limited amount of ground substance, halos wala ngang fluid yan. Fibroblast cells are squeezed between the fibers. So naiipit daw because of the because of the collagen fiber, yung mga fibrocytes natin or fibroblast natin. Not good blood supply. Walang blood supply. Kaya matagal ang healing time. Matagal ang healing time kasi walang blood supply. Ibig sabihin, the nutrients or the required amount na kailangan niya in order to repair is hindi ganun kabilis dumating. Kasi nga, walang blood supply na maganda or wala talaga siyang blood supply. Kaya kapag nag-basketball tapos nagkaroon ng sprain sa ankle because of the tendons and because of the ligaments, matagal siyang gumaling. Sino dito, kaya niyang i-extend yung, tignan niyo yung camera, yung pag ginanin niyo yung kamay niyo, bend na bend. Meron ba? Yung as in, ang bilis, ang OA ng pagkakabend ng kamay nila. Walay naman, walay dito. Wala. Kasi yung mga yun yung mga mahaba yung ligaments nila. Mahaba yung ligaments nila. So, ayan. So, ligaments, ay mali. Mahaba yung tendons pala nila. So, when we say ligaments, these are bone to bone. Ayan. Connection of bone to bone. So, si ligaments daw yon. Kapag bone to muscle, sa yung tendon. Bone to muscle, sa yung tendon. Ayan.
Again, ang itsura ng tissue niya, siksik ha, maraming collagen fiber. So yung collagen fiber po ba, cells din siya? Hindi, fiber lang siya. Ano yung cells niya? Yung fibroblast, fibrocytes. Pero tissue sila, sir. Yes, tissue sila because they perform one function. Anong function nila? To bind. To bind the bone to bone, which is the ligament, and to bind the muscle to bone, which is the tendon. Another type of dense connective tissue. We have the dense irregular. So, at dense irregular, kaya siya tinawag na irregular kasi yung protein fibers niya ay sabit-sabit or may irregular shape. Consists of collagen fibers. Yes, meron pa din. But they are clumped together performing irregular patterns. And this time, rich blood supply. Maraming dugo. Supply can handle stress and found in the dermis of the skin on the covering of the bones. Nasa dermis daw ang itsura niya. So, yung transition ng skin natin doon sa muscle, nandun makikita yung mga dense irregular connective tissue. Kaya kapag nahiwa ka or nasugatan ka, dudugo agad kasi maraming blood supply under the dermis. So, another type or another tawag sa dense irregular ay dense elastic connective tissue. So, ganun din, but this time, they have wavy pattern of the elastic fibers and scattered throughout. So, help connective tissue to stretch and recoil found in the trachea, vocal cords, and some of the walls of the artery. Ayan. So, para hindi kayo malito, idodrawing ko siya. Diba, ang dense regular connective tissue daw ay nahati sa tatlo. We have the dense connective tissue. So, yung una daw natin ay si dense. When we say dense, siksik, meron siyang fibers, meron siyang cells. Konti ang ground substance. Dense, regular, connective tissue. Yung isa, dense, irregular, connective tissue. Yung isa ay si dense, elastic connective tissue. Ang itsura daw ni dense regular ay ganito. Sobrang siksik ng protein, ng protein fiber, sobrang siksik ng collagen fibers niya. Pag sinabi nating dense irregular, ganito yung itsura niya. Tapos yung bawat pagitan may blood. Pag sinabi nating dense elastic, irregular pa din siya pero form wave pattern. Gets? May naintindihan ba? So, lahat ng yan, natatagpuan lang sa dense connective tissue. Under connective tissue proper. Under connective tissue proper. So, ano yung number 2? Number 2, loose or areolar connective tissue. So, sa loose or areolar connective tissue, also known as areolar connective tissue, has a fewer cells and protein fibers, pero madaming ground substance.
Kung dun sa dense, halos walang ground substance, dito sa loose or areolar connective tissue, madami siya. Good blood supply surrounds the organ, blood vessels, and bind the skin. Si loose or si areolar connective tissue daw, yung nagdidikit ng mga yon. Yung nagsusurround sa mga hollow organs and sa blood vessels natin. So, anong itsura niya? Ganyan. So, itong mga yan, yung mga yan, those are cells. Yung medyo makakapal, itong makakapal na to, yan, makakapal na pink, those are collagen fibers. Tapos yung mga maninipis, itong mga maninipis na to, those are elastic fibers. So kapag makapal, collagen fibers, kapag manipis, elastic fibers. Yung mga bilog, those are cells. So we also have a reticular fibers. When we say reticular fibers, they are not elastic fibers. They form pabilog. They form circle shape. So ganyan yung itsura niya under microscope. Yun nandito sa right. Ayan. Present pa din naman yung mga cells. So ito. So ito na yung difference nila. So the dense irregular, kung makikita nyo, ito yung number 1, dense irregular. Itong number 2, the dense regular. And then sa loose connective tissue, medyo maluwang na talaga yung fibers or konti na lang yung collagen fiber. So ang pinakamadami is yung fluid or yung ground substance. Gets? Areolar. Areolar. Kaya siya tinawag na areolar connective tissue dahil nasan ba ang areolar sa katawan? Asaan ang areolar? Anong other term for areolar? Kung hindi nyo alam. Alam nyo naman ang nipples. Na alam nyo ang ibang tawag sa nipples ay areolar. Doon din makikita yung mga connective tissue na yun. Sa nipples banda, sa areolar part banda. Anong Tagalog ng nipples? Hindi nyo rin alam? Hoy, di ba kayo yung mga product ng mother tongue? Utong po, yes. Buti naman alam. Kahapon hindi daw nila alam. Nag-mother tongue kayo ng elementary. Ala, naabutan nyo yun? Yung mother tongue. Ayan. So, dapat alam natin yung Tagalog. Okay. So, tapos na tayo sa connective tissue proper. So, sa connective tissue proper, nandito yung mga collagen fibers, nandito yung elastic fibers, nandito yung ground substance, nandito yung amorphous substance, nandito yung mga different types of fibroblast, fibrocytes, and fibroclast. Copy? So, ano pa yung next na connective tissue? Connective tissue with special properties na tayo. So, under the connective tissue with special properties, we have the adipose tissue or the fat cells or adipocytes. Ang cell na matatagpuan sa adipose tissue or ang adipose tissue ay gawa sa adipocytes that contains fats. And fats is an example of lipids. Has a good blood supply, store energy, insulates organ, found under the skin, act as a cushion. That's the special properties of this adipose tissue. Kaya siya connective tissue with special properties. Why? Kasi can insulate organs and can act as a cushion and can store energy. So, for example, sino mabilis mabalian pag nalaglag sa hagdanan? Yung payat o yung mataba? Diba? Yung payat.
mabilis mabalian yung payat kasi wala naman siyang cushion. 'Di ba? So kapag tumalbog yan sa hagdanan, talbog diretso, bali diretso yung ano niyan, yung buto niyan. Unlike kapag mataba, ang nalaglag sa hagdanan, bouncing baby girl lang yan. 'Di ba? Magbo-bounce lang yan. Insulate the organs. Same as concept. Paano insulate as the organs? Yung mga taba daw natin, pwedeng niyang balutin yung mga organs natin para hindi ganon agad malamigan. Para yung thermodynamics natin doon sa katawan natin ay maayos. So, yung thermoregulation natin sa katawan is maayos. So, kung mapapansin natin, ano ang regular body temperature dapat ng tao? Ano daw dapat ang regular body temperature ng tao? Oy, tinuro yun ni Ma'am Rosalie. Nasa healthcare 1 yun. Sa pagkuha ng vital statistics, ay ng vital signs. 37. Sure na? Sure na yung 37? So, it should be 36.5 up to the range of 37. Dapat specific tayo dahil pag nag-37.5 yan, may lagnat ka na. Kapag nag-38 ka, may lagnat ka na. So, anong sinasabi natin doon? Imagine niyo na nakatira kayo sa mga countries na may snow. So, definitely, bababa yung temperature nyo. But because of the adipose tissue, kaya niyang painitin yung katawan natin. Gets? To maintain the 36.5 to 37 degrees Celsius body temperature. Diba? Okay, healthcare. Healthcare kayo, diba? Next sem, meron kayong work immersion, diba? Tama ba? May OJT kayo next, ay, hindi pala siya OJT. Parang work immersion siya. Siguraduhin nyo na lang kapag nag-practicum kayo ng pagkuha ng vital signs, tama ha. Hindi yung temperature tapos sasabihin niya, Sir, 32 degrees ka po. Papunta na ako sa bangkay. Diba? Napansin nyo nung COVID, di ba yung mga COVID kapag papasok ka sa mall, di ba, kailangan mong i-check yung body temperature mo. Itong mga security guard na to, kapag 37, ay kapag 38, ganyan, hindi ka papapasukin, di ba? Pero, yung thermometer nila, pag nag-swipe ka, 29 ang lalabas. Di ba? So, sir, pag 29 po ba okay lang? Gaga, edi ka parehas mo yung nasa morgue. 'Di ba? Para kaparehas mo yung mga patay sa morgue, 'di ba? Ganun lang yung body temperature nila, yung alam mo yung kakapatay lang, yung kakababa lang sa morgue. Yan, mga 29, 25, ganyan. Tapos papapasukin ka ng guard. Ay, iba naman pala. Pag 38, ayaw. Pag mga 29, 30, pwede. 'Di ba? So, dahil nasa healthcare kayo, siguraduhin yung tama, ha? Yung body temperature, pagkuha lang ng body temperature, tama. Lang lalo na pag nag-BP. Diyos ko, digital na yung pang BP nyo. Tapos ang basa nyo, last time, nagpa-BP ako sa isang HCP ha. HCP yun. Pa-BP ako. So sabi niya, Sir, 220 ka po over 150. Ay, ba't mo pa ako nakakausap? Baka nagputukan na lahat ng ugat ko. 'Di ba? Dapat hindi mo na ako nakakausap kasi 220 na pala ako. 'Di ba? So, as healthcare students, yun dapat yung basic na alam natin, ha? So, maglaro ng thermometer, maglaro ng stethoscope, maglaro ng pang-BP, tas oximeter, yan, laruin nyo yan. Kasi through that game, doon sa trial and error nyo, doon nyo siya mamamaster.
So, ayun. Ang sabi lang dito sa adipose tissue, mahalaga ang taba sa katawan. Wala na. Nag-close na lahat sila ng camera. Wala na akong kausap. Hoy, asa na sila? Hoy, Trisha, wag ka na mag-close ng camera mo. Total madilim naman dyan. Anino mo na lang yung nakikita ko. Hoy, asa na sila? Si Carla kanina naka-on yung ano niya, camera niya. Ayan. So, ang sabi lang dito, mahalaga ang taba. Next, stores energy. So, paanong stores energy? Yung burger na kinain mo, which is yung tinapay na carbohydrates, kapag sobra-sobra na siya, it will turn into lipids. Yung lipids, it will turn into fats. It will turn into um, uh, triglycerides, glycerol, ayan. Cholesterol, pwede siya mag-turn into cholesterol kapag sobra-sobra na. And magiging taba. So, yung magiging taba, kapag nagutom ka, kapag wala ka nang makain, that taba will be converted into energy. Kaya, tinawag siyang stores energy. So, yung mga adipocytes natin can turn into energy kapag kailangan na. Sir, kailan po siya kakailanganin? Kakailanganin siya kapag nagkulang na ng, ng source ng carbohydrates yung katawan natin. Tatandaan na yung kinain mo ngayon will be your energy tomorrow. Yung kinain mo ngayon will be your energy tomorrow. So the process of converting that energy is or will take for about 18 to 24 hours. So, yun nilunch mo ngayon, bukas mo pa yan gagamitin. Paano kung for example, sabi mo kasi Sunday, diet ka ng Sunday. So, dahil diet ka ng Sunday, konti lang yung kinain mo ng Sunday kasi wala naman gagawin. Pagdating ng Monday, ang first period nyo, PE. So, yung energy na ginagamit mo that time is yung energy source na kinain mo nung Sunday. So, dahil yung katawan mo ay matalino, kailangan mo sustain yung energy mo. Ang gagawin niya, yung mga 10 pirasong taba ng fats mo, gagamitin niya. Iko-convert niya yon sa liver to turn into energy para masustain niya yung buhay mo throughout the day. Kasi mamaya ka pang lunch, kakain ulit. At yung kinain mo sa lunch, para yun bukas na energy. Gets? Sir, bakit ako nagugutom? Kung bukas ko pa pala siya gagamitin. Because the digestive system is involuntary. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang yung pagsikrit ng digestive enzyme doon sa tiyan mo. Kailangan meron lagi siyang dinadigest. Pero para ma-absorb siya ng katawan, it will take up to 18 to 24 hours. Lalong-lalo na kapag ang kinain mo ay karne, red meat, it will take 3 days. 3 araw bago matunaw yan. Kaya kung gusto mag-diet ng tama, ha? Food source ang babawasan, food source ang dadagdagan, food source ang babaguhin. And syempre, yung pag-utilize ng energy. Yung pag-utilize ng energy natin. Diet ka nga ng diet. Gusto mong pumayat, di ka naman kumikilos. O wala lang din. It will turn into fats. Kasi, sabi ng katawan mo, hindi naman ginagamit eh. Gawin ka na lang taba. So, ganito daw ang itsura ng taba under microscope. So, kung makikita natin, medyo globular yung shape niya. Yung tawag sa shape niyan ay hindi circle. Ang tawag ay signet ring. Signet ring. So, yung kada isang bilog, that's the adipocyte. Yung kulay yellow na dark, that's the nucleus. Yung mga pula-pula dyan sa gilid, blood yan. Or blood source. So, yun nasa gitna, hindi yan vacuole. Yung nasa gitna, that's the stored lipids. Next.
Connective tissue, number 2, with special properties pa din. Connective tissue with special properties pa din. Number 2, blood tissue. So, may kapangyarihan daw na espesyal ang mga blood tissue natin. At ang blood tissue natin, or ang blood natin is considered as tissue. Why? Kasi composed siya of different cells such as erythrocytes, leukocytes, and thrombocytes. Again, erythrocytes, leukocytes, and thrombocytes. Yung red blood cells, white blood cells, and platelets ay terms para sa mga non-STEM. Terms para sa mga estudyante na hindi nag-aaral ng medical related. Pero dahil mag-HCP kayo at medical related ang course ninyo, siguraduhin nyo na alam nyo to, ito, at saka ayan. Gets? May naintindihan ba? Okay. So, under microscope, itong itsura niya. Si plasma is the fluid. Red blood cells, ayan yung mga pink. Si white blood cells, kung makikita nyo, iba-iba yung tsura niya. Kasi iba-iba yung pangalan niya. Maraming uri ng white blood cells and later will be discussed. And we have the platelets, yung mga maliliit na yan. So, ang special properties ng red blood cells natin ay ang red blood cells daw natin ay walang nucleus. Bakit walang nucleus ang red blood cells? Bakit kailangan mag-blood transfusion kapag kailangan? Bakit hindi nagse-cell divide ang red blood cells? Bakit walang gustong sumagot? Ano daw? Bakit daw wala? Anyone? Sige, ang magic ganito. Sino bang nagdi-dictate na pwedeng mag-cell divide ang isang cell? Sino bang central processing unit ng isang cell? Sino? Hoy, kindly unmute yourself. Sino daw? Nucleus. Si nucleus. So ngayon, dahil walang nucleus, yung red blood cells natin, kaya niya bang mag-cell divide? Hindi. So dahil hindi niya kayang mag-cell divide, that's the reason why na kailangan mo ng blood transfusion kapag kailangan mo ng dugo. Get? Kung kailangan mo ng red blood cells, sinasaksak siya, kailangan mag-donate. Sir, bakit nga siya walang nucleus at bakit ganun siya naka-design? Kasi mas marami siyang oxygen na mabibitbit kapag wala siyang nucleus. Ang trabaho kasi ni red blood cells ay i-attach ang oxygen doon sa hemoglobin that can be transported throughout the body na kakailanganin during the cellular respiration and other metabolic process that will happen in your body. Amen? Amen. So, yun yung mga kailangan. Yun yung trabaho ni red blood cells. So, dapat, laging and always, mataas ang oxygen. Hindi naman mataas. Nasa 90 to 100 ang oxygen count natin sa katawan natin. Dahil pag bumaba ka ng 90, sabihin natin bumaba ka ng 90, ibig sabihin hindi na kayang mag-function ng maayos ng katawan mo. Medyo lantang-lantang gulay ka na. Yung 80, 70 na ihilo ka na. Yung 50 na oxygen count, ano ka na, may COVID ka na nun, tapos sinasaksakan ka na, na-intubate ka na nun. Di ba yung mga COVID patient, mababa daw yung oxygen level nila dahil yung lungs nila cannot perform the optimum amount of cannot perform its optimal function. Gets?
Kaya bumababa yung oxygen count kapag may COVID ka. So, ugaliin, for example, may sobra namang pera sa bahay, sabihin sa nanay na mabili tayo ng pang-BP, bili tayo ng thermometer at bumili kayo ng oximeter sa bahay ninyo. Dapat para siyang kasama siya sa betadine at saka sa Band-Aid, sa first aid kit ng pamilyang Pilipino. So, dapat may ganun lagi ang pamilyang Pilipino. Dahil ang lahi ng pamilyang Pilipino ay lahi ng mga high blood at mga diabetic. Kaya nasa basic na siya dapat na meron sa bahay ninyo. Oximeter, ang BP, at saka thermometer. Yung thermometer, mahalaga yun lalo na kapag may baby. Kasi yung baby, hindi naman siya makakapagsalita, di ba? Kung masakit ba ulo niya, masakit ipin niya, hindi naman niya kaya yun. So, definitely, lagi dapat natin chine-check. Next, white blood cells. So, si white blood cells, eto na siya. Marami siyang pangalan. Hindi lang siya si white blood cells. Hindi lang siya si leukocytes. The white blood cells can be divided into two. We have the granulocytes and agranulocytes. When we say means false or ibig sabihin wala. Granulo means granules. Cytes means cells. So, merong mga granules daw yung cells at merong wala. So, when we say granulocytes, ang pangalan niya ay neutrophil, eosinophil, and basophil. So, ang apelido ni granulocytes ay phil. Si agranulocytes, which yung walang granules, ito, kung makikita nyo, yung difference niya, may grains at walang grains. So, ang pangalan naman niya ay lymphocytes at monocytes. Ang apelido nila, cytes. So, si neutrophil daw helps in phagocytosis. So, ibig sabihin, madaming lysosomes doon sa neutrophil natin kasi kaya niyang kainin yung mga foreign bodies or foreign matters that can enter your body. So kapag nagkaroon ka ng bacterial infection, ang magtatrabaho ay si neutrophil katulong ni monocytes, fight off bacteria, virus, and fungi. So, si basophil naman, kapag nakakain ka ng shrimp, tas allergic ka pala, produce inflammatory and allergic reactions, kaya nagpapantal-pantal. Gets? So, kapag nagpantal-pantal, indicator yon na lumalaban na yung mga white blood cells mo sa katawan. Eosinophil fights against parasitic infection. So, yung parasitic infection na pinakamalapit na pwede nyo makuha is the Taenia saginata and Taenia solium. So, hindi ka magpapakasosyal dyan na medium rare yung steak mo. Dapat laging well done. Hindi nakakayaman ang medium rare, ha? Bakit? So, kailangan well done lagi ang pinapaluto ninyo dahil the Taenia saginata and Taenia solium can be found in the pork and beef. Tama ba, ma'am? Oh, pork and beef. So, yun napapanood nyo sa YouTube, sa TikTok, yung mga nilagyan ng Coke, tas may lumabas na parasite, may lumabas na worm. True naman yon. Wala na yung mga kausap ko, nagbabay na. Hindi, nagpapatay sila ng camera. Ayan. So, tatandaan, hindi nakakasosyal ang medium rare, ha? Yes, masarap siya, pero dun tayo sa safe. Sa safe na kung saan luto siya hanggang gitna. Walang dugo at walang parasite. Dahil kapag nakakain ka ng parasite, pagod na naman si eosinophil mo sa katawan mo. At kapag hindi niya nakinaya, that's the time na iinom ka ng pang-deworm para lumabas yung mga worms mo doon sa katawan. Kaya yung mga bata sa inyo, huwag yung pinagpapalaro-laro masyado doon sa kalye. Huwag yung pinapaupo-upo sa gutter, ganyan, dahil yung mga worms na maliliit o yung mga egg ng worms, kayang pumasok sa butas ng puwet, sa tenga, ganyan, sa bibig, paglalaruin nyo ng lupa, magkakaroon talaga ng bulati yon. Kaya may mga project sa elementary school na kung saan meron
worms sa katawan para magkaroon naman ng maayos na nutrisyon at hindi napupunta doon sa mga worms. Next, lymphocytes. So si lymphocytes produce immune response, the natural killer. So as you can see here, based on the image, iba-iba yung itsura ng nucleus ng white blood cells natin. It's because mas malaki yung function ng nucleus. Mas maliit or mas madami, mas yun yung kailangan niya. Why? Kasi paano ko ba siya i-explain? Yung white blood cells, di ba, immunodefense siya. So dahil immunodefense siya, kailangan niya daw ma-memorize ang mga genetic material ng mga kalaban niya. So si neutrophil will last only 7 days. Eosinophil will last only for 8 to 12 days. Si basophil, few hours kapag may kalaban, hanggang few days. Monocyte, 3 days. B lymphocytes and T lymphocytes, it's a memory cell or may live for years. That's the reason why kapag nagkaroon ka ng chicken pox ng 8 years old ka, ang sabi ng matanda, hindi ka na daw magkakaroon ulit ng chicken pox dahil nagkaroon ka na daw nung bata ka. Which is true naman siya dahil minimemorize ni lymphocytes yung genetic material ng chicken pox na pumasok sa iyo. Naintindihan? Nagkakaroon na or nagbi-build na yung katawan mo ng sarili niyang antibodies against the chicken pox. Yun kung iisang variant ng chicken pox yung pumasok sa iyo. Kasi kung other variant siya, definitely hindi na memorize ni lymphocyte yung genetic material nun. So, pwede pa rin mag-manifest sa iyo yung chicken pox. Kaya, mag-ingat sa mga taong may bulutong. Lalo na at your age. Can you raise up your hand? Never ka pa nagkabulutong? Never pa. Ayan. So, yung mga yan, be careful ha. Lalong-lalo na sa mga taong meron. Tigdas. Sino dito never pa naka-experience ng tigdas? Madami-dami pa. Uy, tapos sa ospital pa kayo magtatrabaho. Ay, perfect. Perfect naman pala. Yan. Last one, 708. Ayan, malapit na matapos. Ang connective tissue. May nervous tissue pa. Okay, last one. Supportive connective tissue. So when we say supportive connective tissue, these are the tissues responsible for giving support to human body. Composed of bone, so osteocyte at saka chondrocyte ang present na cells sa supportive connective tissues because when we talk about supportive connective tissue, we're talking about the cartilage at saka sa bones. So sa cartilage daw, we have the chondrocytes, we have the perichondrium, we have the collagen fiber, and we have elastic fibers, and we have the cartilage matrix. Siguro naman, lahat naman kayo siguro ay nakakita na ng cartilage sa manok. 'Di ba? Medyo elastic, medyo malambot na matigas na hindi mo mawari. Tama ba? Hoy, ang lungkot naman ng buhay ninyo kung hindi pa kayo nakakita ng cartilage. Ang sabi doon, ang main function niya is for support. So, under microscope, ganito daw ang itsura ng cartilage. Ayan. Next, bone. Yung bone natin, meron tayong dalawang uri ng two types of bone. We have the compact bone and we have the spongy bone. Compact bone and spongy bone. So, based on the image, yung nakita nyo dito sa may end part or the apical part of the picture, those are the spongy bones. Itong matigas na to sa gilid, those are compact bone. So, on a regular, ganito daw yung itsura ng bones natin. Yung matigas sa ibabaw, that's the compact bone. Tapos, yung nasa gitna na may mga spaces, that's what we call the spongy bone.
So, anong sabi dito? Sa compact bone daw, ganito daw yung makikita natin under microscope. Meron tayong tinatawag na Haversian system. So, yung Haversian system, itong isang bilog na to na binilugan ko, those is what we call Haversian system. Yung mga kulay itim, yung mga itim-itim na yan, those are osteon or osteocytes. Mali, those are osteocytes. Those are osteocytes. Yung isang bilog, we call it osteon. Yung isang bilog, we call it osteon. Yung butas sa gitna, we call it Haversian canal. And then yung parang buhok-buhok dyan, we call it matrix. But the matrix here is matigas. Matigas yung matrix nila. And then sa spongy bone naman, meron tayong mga spaces. Tapos itong mga yan, yung marang mga sponge na yan, plus sponge lang yung tawag yan because of the spaces, pero matigas pa rin tong mga buto na to ha. Etong maliliit na buto na yan, we call it trabeculae. Ayan. We call it trabeculae or trabecula. Okay na tayo? Last one. Ay, last na tayo. Nervous tissue. Ayan. 15 minutes for nervous tissue. So, the nervous tissue, nervous system, nervous breakdown. Mag-nervous breakdown na talaga kayo dahil mag-e-exam tayo next week, ha? Magko-quiz next week. Sir, anong schedule ang quiz? Ang schedule ng quiz ay sa 3 hours. So, that will be on Monday. Sabi ni Therese, hello, sige, mag-lecture ako sa Monday ng 3 hours. Tapos, mag-online ulit kayo. Tapos, babalik kayo ng face-to-face. E di, ang exam natin, nasa 200 items na naman. O, anong gusto nyo? Yung kukonti ang items or yung 30 items lang? O, doon lang tayo sa 30 items. Good for 90 points. So, kada 1 item, 3 poems. 3 poems kada 1 item. Ha? Okay. Nervous tissue. Specialized tissue because of its ability to respond to stimuli and transmit impulse. So, yung nervous tissue na natin ay parang net na kung saan nakasuot sa buong katawan natin. Neuron or nerve cell is a tissue. Ang neuron or ang nerve cell ay tissue because it composed of different types of tissues, different types of cells that can be found in one nerve. Neurons include cell processes and cell body. The cell processes, yung cell processes natin, ang important daw doon ay si dendrite at saka si axon. The cell body or perikaryon or kung nasan yung nucleus or nucleolus or tinatawag minsan na soma. So, ibig sabihin, cell body, perikaryon, soma ay iisa lang. Ito siya. Etong part na yan yung cell body. Yung part na yan, mali pala ako ng pinulayan. Ito lang pala. Ayan si cell body. Kasi yung mga extended part ay tinatawag nating dendrites. Next, glial cells or neuroglia provide support, protection, and nutrition and maintain homeostasis and destroy and remove dead neurons. So kung makita natin itong mga neuroglial cells or mga Nissl cells, yung mga nandyan, sila yung kumakain sa neurons kapag wala ng kwenta or wala na siyang purpose or patay na siya. Sila din yung magtatrabaho para clean, malinis, at walang pangit sa paligid. Walang bacteria sa gilid. Hindi ka pwedeng magkaroon ng bacterial infection dahil isa lang ang sakit mo, paralyzed lang. Especially sa nervous system. Why? In order for the muscle to move,
kailangan ng signals. Kailangan ng signals ng muscles mo, kailangan ng neurotransmitter, kailangan ng kuryente. At kapag may bacterial infection ka, pwedeng maputulan ng kuryente. Naintindihan? So, let me discuss this one. So, as you can see in the image, this is a cow nerve smear. So, galing daw to sa utak ng cow, nilagay sa glass slide at pinicturan sa microscope. So, how many neurons ang nakikita? Ilang neurons daw ang nakikita? Based on the image? 3. Okay. So, dagdagan natin siya, gawin natin siyang 4. Ito daw yung cell body. Yung cell body, meron siyang dendrites. May mga dendrites siya. Meron siyang axon. May axonal terminal. Yung axon daw niya, may mga cover. Yan. Ito siya. Magsimula dito, hanggang dito sa dulo, axon ang tawag. Yung isang mahaba na yan, yung dulong part, axonal terminal ang tawag. Tapos, kung makikita natin, pag zoom in natin, may mga axon na nakalabas. We call it the node of Ranvier. Axon pa din yan. And then, meron tayong tinatawag na myelin shield. Yung myelin shield para siyang sandwich na kung saan sinasandwich daw niya yung mahabang part ng axon. Tapos, meron kang makikitang Schwann cell doon sa myelin shield. Si Schwann cell yung nag-uutos doon sa signals na nasa ilalim or na nasa loob. Nakita na kayo ng kawad ng kuryente. Nakita na kayo ng kawad ng kuryente. May balot, wala. Di ba meron? May rubber. So, yun din yung context ni myelin shield. Sir, bakit kailangan siyang coveran? Bakit kailangan siyang takpan? Kailangan siyang takpan in order for the signal to become paspas. Ang English ng paspas. Kailangan faster. Faster daw ang signal. So, para hindi lumabas yung signals and yung impulse na isasend niya, kailangan contained sa loob. Kaya may myelin shield. Gets? Hoy, naintindihan na. Sige. Ang context natin ay may mainit na tubig, hinawakan. Bagong kulong mainit na tubig. Anong response ng kamay? Tatanggalin, di ba? Okay. Ito daw yung signal. Ito yung mainit na tubig. Ang sabi, tanggalin. Papasok siya kay dendrites. Pagpasok niya kay dendrites, magta-travel siya dito. Pag-travel niya dyan, dadaan siya dito, tapos dadaan siya sa axonal terminal. O asan na siya, sir? Balik tayo dito. For example, yung neuron sa kamay. Ito, letter A. Paglabas niya dito sa axon, i-receive siya ng dendrites ng susunod na neuron. Tapos, idadaan niya dyan, yung axonal terminal dito, ipapasok niya dun sa dendrites ng isang neuron, ipapasok din niya dito sa dendrites ng isang neuron. Gets? So, mabilis yung pag-transport at pagpapakalap ng balita at ng chismis. Dahil, kada dendrites, dapat may nakasalo na axon. Kada axon naman, may nakasalo na dendrites. Ang pasukan sa dendrites, ang labas sa axon. Imagine niyo kung ilan to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Pwedeng 12 iba-ibang dendrites na mga kapitbahay niya yung masendan niya ng signals. Gets? Naintindihan? Kaya kapag humawak ka ng mainit na tubig, wala pang 1 seconds, natanggal mo na. Bakit?
Kasi yung signal from your brain through your hand ay mabilis. Naintindihan? Nagets? O, diba? Try nyo nga ipikit yung mata nyo ngayon. Ano, beautiful eyes, ganyan. Diba? Pag nag-beautiful eyes ka, naiisip pa lang ng utak mo, ginagawa na ng eyes mo. Ganun kabilis mag-bounce yung message from the nerves. Imagine niyo, tatatlo lang yan. O ito yung mata mo. Yan yung mata mo. Ang sabi dito sa letter A, blink your eyes. Iniisip mo pa lang, ito nagbi-blink na. Kasi nagja-jump na yung information. Naintindihan? Have you heard the term, nasusunog ang bahay ng kapitbahay ninyo, tapos ikaw, nabitbit mo yung ref nyo palabas ng bahay? Narinig nyo na yon na kaya daw bitbitin yung ref because of the adrenaline rush. Because of the adrenaline rush. So, anong takbo ng neuron kapag may adrenaline? Nakikita nyo itong mga butas dito. Yung mga butas dyan, lumalabas na kaagad yung signals dyan. Sinasalo na ng agad ng mga dendrites. At minsan, di ba letter A, pupunta kay letter B, pupunta kay letter C, pupunta kay letter D. Di ba? Siyempre, series sila. Ang nangyayari kapag may adrenaline rush, from A, jump ka agad yan sa D. Nakita kayo ng kidlat? Oh, yung kidlat, imagine niyo yung kuryente parang kinikidlatan nila yung mga nucleus, ay yung mga neurons. So, mabilis ang transfer ng information from one neuron to another. Kobe, na imagine mo? Okay naman? Okay yung discussion? Naintindihan? Okay. May isa pa siyang catch. Yung isang catch niya ay may uri daw ng may uri daw ng nervous tissue or ng neuron. Ibig sabihin, may mga kable ng kuryente sa katawan na color red, color green, at saka color yellow. Pag color red, red lang siya. Pag green, green lang dadaan. Kapag yellow, yellow lang dadaan. Para hindi salasalabit ang information sa katawan natin. So we have sensory neuron. Sabihin natin si sensory neuron ay si red. So, kable ng kuryente na kung saan kulay red sila. So, si sensory neuron from the senses. How many senses do we have? Oh, very grade 3. Ilang sense daw meron tayo? Wala, hindi pa sila sure. 5. So, we have the sense of touch, sense of smell, sense of taste, hearing, and ano yung isa? Smell. Ayun. Sight. Oh, sight. So, yun daw yung mga senses natin. Lahat ng yon dadaan lang kay sensory neuron. So, kapag sinabi kong beautiful eyes, close your eyes, sensory neuron siya dadaan. Kasi nga, eyes, senses ang tinutukoy. Pero, habang nag-beautiful eyes ka, kaya mong mag-jumping jacks. Why? Kasi motor neuron naman for movement ng muscle. So, ibang kawad ng kuryente. O, yung kuryente na to, green naman. Green. So, yung signals para mag-jumping jacks ka habang nag-beautiful eyes ka, kaya mong gawin at the same time kasi magkaiba sila ng signals ng kuryente. Naintindihan? Kailan sila magtatagpo? Magtatagpo sila kay interneuron, is a nerve cell allocated inside the brain and spinal cord connecting the sensory neuron and motor neuron. So, kapag nag-connect na sila, papasok na sila sa spinal cord, diretso kay brain. So, walang traffic. Sir, kailan po magkaka-traffic? Magkaka-traffic kapag may sakit ka na Alzheimer's, ALS, yung mga brain-related na sakit. Gets? Yung mga tipong hahawakan mo yung baso, tapos pagkatalikod mo, nabitawan mo na yung baso, kasi yung motor neuron mo pala ay hindi na gumagana. Diba? Kapag may sakit ka. Pero, nonetheless, all the neurons are tissues na kung saan
Ang trabaho daw niya ay mag-respond sa stimulus at mag-transmit ng impulses throughout your body. Nagets? Nagets ba? Okay, dahil nagets niyo na, we're done. It's 7:25. From scale of 1 to 10, 10 being the highest. 10 being the highest, how was it? How was it knowing the different types of connective tissues and nervous tissues? 10 being the highest. Kumusta naman ang discussion? Ilan? Hoy, tignan natin kung ilan. Type it sa chat box. 10 being the highest. Connective lang at saka nervous tissue. Kumusta ang mga chismis na narinig ngayong araw? Uy, grabe naman sa 5. 5.3. 7, 7.5. 9. 8 po, dami masyadong connective tissue. Ayan. So, mag-ready sa exam sa Monday. Ha? 30 items, 1 item is 3 points each. Gumawa ng concept map, mag-review. Pala naka-mute. Perfect. Ayan. Tapos, sa laboratory, magdala ng maayos na cellphone, maayos na camera, mag-delete ng photos para hindi ka agad ma-memory full. Ha? Kasi maraming specimen ang pipicturean. Happy birthday daw, Alanis. Oy, happy birthday.